Everyone, magandang araw sa ating lahat. So, welcome muli sa araw-araw na pagpapala atin sa inyo ng Jesus Christ Saves Global Outreach Church. Kumuli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dacotanan, magatid sa inyo ng mensahe ng Diyos from GCSGO Camarin Family. So, sumandali muna tayong iyong mukat manalangin, Lord. Thank you sa oras na ito sa aming pakikinig ng salita. Mangusap ka about sa amin, Panginoon, habang kami nakikinig ng salita. Pagpalain niyo lahat na nakatune in sa oras na ito in Jesus' name. Amen. Amen. So, purihin ang Diyos. So, I would like to share to you some oras na ito about ang ating title na pag-aaral is about Finding Hope in Trials. So, paghanap ng pag-asa sa mga pagsubok. Basahin natin ang ating key verse sa Book of James, chapter 1, verse 2 and 3. So, sabi dito, ibilang ninyong buong kagalakan, mga kapatid, o mga kapatid ko, kapag kayo'y naharap sa iba't ibang uri ng pagsubok, sapagkat alam ninyo na ang pagsubok sa inyong panampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Hallelujah! So dito sa ating foundation verse ay pinapakita rito na lahat tayo ay pwede maaring dumaan ng pagsubok. So wala pong exempted, okay, sa mga pagsubok na ito, sapagkat sabi po ng Bible, sa Book of John 16 verse 33, in this world we shall have tribulation. But sabi ng Panginoon, be of good cheer, I have overcome this world. Okay, so in this verse, I would like to share to you about 2 o 4 points, okay, sa mga verse na ito sa ating binasa. So unang-una na makukuha natin ditong aral sa ating foundation verse is point number 1, treat trials as opportunities. Okay? So, tratuhin natin ang mga pagsubok bilang mga oportunidad. So, take note, trials are not just obstacles. Okay? So, but opportunities for growth. Hallelujah. So, ang mga pagsubok ay hindi lamang mga hadlang, kundi mga oportunidad para paglago, sa paglago natin. So, ang mga trials ay isa sa mga paraan yan para lumago yung ating faith. So, that test our faith and encourage us to rely on God's strength. Hallelujah. So sinusubok nito ang ating panampalataya at hinikaya tayong umasa sa lakas ng Diyos. Sabi sa Romans 5:3 and 4, ang sabi roon, hindi lamang iyon kundi nagagalak din tayo sa ating mga pagdurusa dahil alam natin ang pagdurusa ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Okay? So kapag tayo dumadaan ng mga pagsubok, mga kapatid, tinitest tayo kung hanggang saan tayo mananalig sa Panginoon. Okay? Point number 2, na nais kong i-share ngayon is about develop endurance. Okay? So napakalaga nating lumago tayo sa paunlarin nating pagtitiis. Okay? So conclusion na po tayo muna. 1 Peter 1:6 and 7. Ito ay dapat niyong kagalak kahit na maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok. Sa loob ng maikling panahon, ang gintong nasisira ay pinaraan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong panampalataya ay higit pa mahalaga kaysa ginto ay pinaraan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo papupurihan, dadakilain at parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Amen. So tayo manalangin, taas lang natin ating kamay, Lord. So sabihin natin, Lord, sa oras na ito, lumalapit ako sa iyo at ako'y humihingi ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo pa kanyang banal na dugo. Binubuksan ko ang aking puso, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon, tagapagligtas. Isulat niyo po aking pangalan sa aklat ng buhay. In Jesus' name, Amen. Pagpalaan niyo po, Lord, lahat ng mga nakinig ng salita, tumanggap sa iyo. Bless them, Lord, and empower them with your Holy Spirit. In Jesus' name, Amen. Amen. Okay, thank you very much.